Simula noong 1980, ang mga bagyo ay lumakas ng mahigit 250% at bawat taon ay may dala itong mas malala kaysa sa nakaraan. Makikilala natin ang ating unang karakter na si Dakota, isang dalagang mag-isang naninirahan sa isang maliit na bayan sa baybayin na tinatawag na Annieville. Sinusubukan niyang umorder ng mga grocery online, ngunit ang serbisyo ng paghahatid ay maagang nagsasara dahil sa panahon. Tumingin siya sa bintana at pinapanood ang kanyang mga kapitbahay na nagkakarga ng mga sasakyan at nagmamaneho palayo. Nagpasya siyang maglakad papunta sa tindahan. Sa sandaling lumabas siya suot ang kanyang kapote, ang kaguluhan ng paglikas ay tumama sa kanya na parang pader. Nagkaroon siya ng panic attack. Isang kapitbahay ang bumangga sa kanya, nasa sabik na makita siya, at binanggit na hindi na niya ito nakita simula nang pumanaw ang kanyang ina. Hindi makasabay si Dakota sa kahit ano. Umuwi siya sa kanyang bahay, takot, at nag-iisa. Sa tabi ng isang lawa, 3 batang ampon, sina Ron, Dee, at Ry, ay ginugugol ang hapon sa paglangoy bago magbago ang panahon. Si Ron ay maaaring tumalon at magbola sa tubig at naglaho ng matagal. Tinatakot ang iba bago lumitaw na nakangiti. Ninanamnam nila ang huling bahagi ng kanilang kalayaan sa tag-init. Kinatatakutan ang muling pagbubukas ng paaralan sa loob ng ilang araw. Dumating ang kanilang amang alaga na si Olsen sakay ng kanyang truck at iniiyak sila dahil nasa tubig sila. Sinubukan ni Dee na manindigan. Walang sino man sa kanila ang masyadong nag-atubiling. Umuwi. Sumakay sila sa truck at umuwi, kung saan mabilis nating nalaman ang buong larawan kung paano gumagawa si Olsen. At nang bumaba si Dee na gutom at napansin ang mga nakataya sa refrigerator, hinagisan siya ni Rachel ng isang tinapay at pinabalik siya sa itaas. Sa silong, pinagtawanan nina Olsen at Rachel ang cheque na natatanggap nila bawat buwan. $1,500 mula sa tiyuhin ng mga bata para matustusan ang kanilang pangangalaga. Ginagastos nila ito para sa kanilang sarili. Samantala, isang buntis na nagngangalang Lisa ang tinatapos ang isang shift sa trabaho sa isang pabrika ng karne sa gilid ng bayan. Isa siyang veterinaryo at matagal na siyang may itinatagong lihim. Iniwan siya ng kanyang kasintahan habang buntis siya upang magtrabaho sa poker at DJ sa labas ng estado. Kausap niya ang kanyang ina sa telepono habang nagmamaneho, na nagbibigay ng maraming opinyon tungkol sa dating kasintahan at tungkol sa panganganak. Partikular na dapat isaalang-alang ni Lisa ang panganganak sa tubig, tulad ng kanyang kapatid. Agad itong pinatigil ni Lisa. Mayroon siyang napiling playlist para sa panganganak, isang silid sa ospital, at isang plano. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang ina na isinara na nila ang interstate. Si Lisa, na naguguluhan at natatakot, ay napagtanto na siya ay nakulong sa tubig. Si Dale, isang marine biologist at tiyuhin ni Dakota, ay pinagmamasdan ng abot tanaw ng may lumalaking pagkabalisa. Siya at ang kanyang partner ay sinusubaybayan ng 6 na bull shark na lumipat sa mga freshwater channel sa paligid ng Annieville sa mga nakaraang araw. Lumilipat ang mga peteng sa tubig tabang kapag naramdaman nilang may paparating na malaking kaguluhan. Kinumpirma ng isang ulat ng bagyo ang kanyang nabasa. Ang dapat sana ay Category 2 ay mabilis na lumala at naging Category 5. Agad niyang tinawagan si Dakota at sinabi rito na darating siya. Sinabi nito sa kanya na hindi siya aalis. Lilinudin ang lahat. Sinabi niya sa kanya na makakarating siya sa loob ng ilang oras at ibinaba ang telepono. Hindi nagtagal ang bagyo. Pinanood ng mga bata ang lahat ng tao sa bayan na tumatakbo. Pinatay ni Olsen ang balita, sinabing ulan lang naman. At tinawagan ang lahat ng lumilikas na isang duwag. Tumama ang alon sa harang sa baybayin at nabasag ito sa loob ng ilang segundo. Mabilis na bumuhos ang tubig sa bayan. Sa mga lansangan, nakita ni Lisa ang kalsada na naharangan ng isang napakalaking natumbang puno. Sinubukan niyang umiwas dito, ngunit ang madulas na kalsada ay naglihis ng kanyang sasakyan, at nabangga niya ang puno. Ang troso ay sumabit sa pinto ng kotse at nakulong siya sa kanyang upuan. Ang kanyang buntis na tiyan ay naipit sa pagitan ng puno at ng dashboard. Sumigaw siya ng tulong. Isang driver ng truck, na nagngangalang Bob ang nagising malapit matapos mawala ng malay dahil sa unang alon. Sinubukan niya itong tulungan, ngunit halos agad na inatake ng isang bull shark na sumunod sa tubig baha patungo sa mga lansangan. 2 lalaki sa isang bangka, sina Scott at Jimmy, ang nakarinig kay Lisa na sumisigaw at lumapit sa kanyang sasakyan.
Sumakay si Scott at nagkaroon ng contact. Hiniling niya kay Jimmy na kunin ang isang cutting tool mula sa likuran ng kanilang truck. Bumalik si Jimmy, kinuha ito, at nang lingunin siya ni Scott, wala na si Jimmy. Muling lumitaw siya mula sa tubig. Ilang sandali pa ang lumipas. Dahil naputol ang kanyang braso, isang peteng ang tumalon sa kanya bago pa man siya maabot ni Scott. Pagkatapos ay bumalik ito para kay Scott. Pinanood ito ni Dakota mula sa kanyang bintana. Sumigaw siya na may mga peteng sa tubig. Narinig siya ni Lisa. Nagkaroon sila ng contact sa pamamagitan ng telepono. Sinabi sa kanya ni Dakota na hindi siya makakalabas. Pinanood niya lang ang 2 taong naghihiwa-hiwalay sa harap niya. Ngunit isang lumulutang na kubo ang umaagos sa pagitan ng kanilang 2 bintana at sinabi ni Lisa ang kanyang pangalan sa telepono. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay buntis. Hindi niya mapapayagang mamatay ang kanyang sanggol nang hindi humihinga. Naupo si Dakota, nalilito. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsimulang gumalaw. Kumuha siya ng kutsilyo, lumabas sa bintana, nadulas, nahulog sa bubong ng kotse, binuhat ang sarili pataas, tumalon sa lumulutang na kubo. Naghanap ng mga rehas para kumapit at nakarating sa kotse ni Lisa. Tinanggal niya ang hood at pinutol ang sanga na nagpalaya kay Lisa. Nakabalik siya sa tubig baha at nakarating sa kanyang bahay. Pareho silang buhay, nanginginig at basang-basa. Sinusubaybayan ni Dale at ng kanyang pangkat ang mga mapa ng baha at napagtanto na ang tubig ay malapit na sa bahay ni Dakota. Pagkatapos ay may natukoy silang mas malala, isang tracking signal. Tinawag nila itong Nellie, isang buntis na great white shark na kanilang minanmanan sa loob ng 3 taon. Napakalaki nito, mas malaki kaysa sa kanilang bangka at nasa flood zone siya. Pagbalik sa bahay ni Olsen, sa wakas ay naabot sila ng alon. Nabasag ang bintana. Isang peteng ang pumasok sa binahang garahe at tinanggal ang kamay ni Olsen. Pinatay nito si Rachel sa harap ng mga bata. Tumakbo si Olsen papunta sa kotse, sumisigaw tungkol sa pagliligtas sa kanyang sarili. Dinala siya ng isang peteng sa tubig. Kinagat ni Rachel ang bintana bago siya hinayla palabas. Mag-isa na ang mga bata. Sinubukan ni Dee na isara ang pinto laban sa mga peteng na pumapasok. Sinunggaban siya ni Ron bago pa siya madulash. Nagsama-sama muli ang mga bata at gumawa ng mga pagpipilian na kaya nila. Sumisid si Ron sa silong, ang laging bawal kay Olsen at hinanap ang mga tulos sa refrigerator. At mas malalim pa, isang kahon na nagawa niyang makuha bago pa man siya hanapin ng isang peteng. Sa loob, dinamita. Sa loob ng bahay ni Dakota, nahihirapan si Lisa. Tumaas pa ang tubig. Nagsimula ng lumutang ang kama. Sinabi ni Lisa kay Dakota na kailangan nilang pumunta sa isang bangka at humingi ng tulong mula roon. Hindi sila maaaring manatili. Tumingin si Dakota sa tubig at alam ang distansya at kung ano ang laman nito. Naisip niya ang sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin tungkol sa mga bull shark. Naaakit sila sa vibration. Nakahanap siya ng electric toothbrush at trimmer. Isinara niya ang mga ito sa magkakahiwalay na plastik na supot at inihulog ang 2 sa tubig sa unahan niya bilang mga gumagalaw na patibong. Pagkatapos ay sumakay siya at nagsimulang lumangoy. Mabagal, sinadya, at nagtitipid sa paggalaw. Nang may dumating na peteng sa tabi niya, tumigil siya ng tuluyan at hinayaan itong lumutang sa pagitan ng kanyang mga binti at dumaan sa kanya nang hindi naaapektuhan. Gumagana na ang mga nanginginig na supot. Narating niya ang bangka at hinayla ang sarili paakay. Habang nasa daan, nadaanan niya ang lumulutang na katawan ni Bob at lumihis sa mas malapad na ruta sa paligid nito. Sa wakas ay lumiliit na ang mga ulap ng bagyo sa abot tanaw. Nakakita si Dakota ng pana sa isang tindahan ng baluti na kalahating lubog at dinala ito. Si Lisa, mag-isa sa tumataas na tubig, ay nanganak ng husto. Gumuho ang bahay, nahulog siya sa tubig baha, kumuha ng isang muebles, at itinulak. Nanganak siya sa tubig. Agad na kumalat ang dugo, na humila sa mga peteng papasok. Pinutol ni Lisa ang pusod gamit ang isang sirang piraso ng kahoy, inihiga ang sanggol sa mga lumulutang na kalat at hinawakan ang isang matalas na piraso ng kahoy patungo sa unang peteng na sumugod. Itinaboy niya ito palayo. Inabot siya ni Dakota at pinaputukan ang bungo ng isang peteng gamit ang pana bago pa nito maaga si Lisa. Mula sa likuran, pinaganya ng mga bata ang kanilang plano. Itinali nila ang dinamite sa mga tulos, sinindihan ang mga ito, at inihagis sa tubig. Wala,
May naalala si Rai mula sa Shark Week. Naakit sila ng mga vibrations. Lamusong ang mga bata sa tubig at kusang nag-swimming, hinihila ang 3 petang patungo sa mga tulos. Mabilis silang lumabas at sumabog ang dinamita sa ilalim ng tubig. 3 petang ang nap unit. Lumapit si Dakota kay Lisa at hinayla siya papasok sa bagong silang na petang patungo sa bangka. Ngunit isang bull shark ang bumangga sa katawan ng bangka at ibinaligtad ito. Doon dumating si Dale. Naghagis siya ng isang electrical device sa tubig na nagpadala ng kuryente dito na nagpa-atras sa mga petang at isa ang sumugod at si Nellie, ang malaking puting petang, ay kinuha ito. Pinanood ng lahat habang hinihila niya pababa ang bull shark. Nakuha ng mga reporter na near record pa rin ang lahat sa camera. Hinayla ni Dale sina Dakota at Lisa papunta sa bangka. Samantala, nahanap ng mga bata ang mga susi ng kotse na nasa truck pa rin ni Olsen. Pumasok sila at nagmaneho palabas sa unti-unting humuhupa na tubig baha, malaya na si Lisa, malaya na si Rachel, at sa wakas ay malaya na sa bahay. Kinuha ni Lisa ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Itinaas niya ang sanggol sa harap ng kamera. Kinukunan ng mga reporter sa bangka ni Dale ang lahat, na binubuo na ang kwento tungkol sa kung paano tumitindi ang mga bagyo bawat taon. Inakbayan ni Dale si Dakota at tahimik na sinabi rito na tiyak na magiging proud ang kanyang ina sa kanya ngayon. Sa tubig, iniskan na muli ng partner ni Dale ang radar. Isa na namang bagyo ang dumarami sa karagatan. Natapos ang pelikula.